napaka-miss, napaka-miss insurance of Toyota. Marhay na aldaw, Bicolandia. Ngayong episode po, tatalakayin natin ang isa sa mga napakahalagang proteksyon para sa inyong sasakyan, ang insurance ng Toyota units. Alam niyo po ba, hindi lang requirement yung pagkuha ng insurance po dahil isa din po ito kasangga po ninyo sa oras ng sakuna, aksidente o anumang aberya sa daan. At ngayong araw po para mabigyan tayo ng hinaw, mabigyan tayo ng mas napakagandang impormasyon patungkol po sa insurance at sa mga nagbabalak dyan na kumuha ng sasakyan. Ayan, para din po sa inyo, talagang malaman po ninyo na importante na magkaroon ng insurance. Ngayong araw po, makakasama natin ang isa sa mga insurance coordinator, walang iba kundi si Miss Leslie Joy Mapa. Ayan, ma'am, good afternoon po. Welcome po sa Toyota Podcast ngayong araw. Kamusta ka po, ma'am Leslie? Well, okay naman. Okay. Doing great naman. Parang pinaghandaan ni Ma'am Leslie yung araw ngayon. Nahiya ako sa, ni Ma'am, sa Kaya ka putok na lipstick. Yeah. Siyempre, Ganitsyadong. it's my honor to be part of the podcast. Ayan. Ayan. So, Ma'am Leslie, huwag na natin patupik-tupikin pa. Siyempre po, yung mga kumukuha ng sasakyan, kailangan talaga nila ng insurance. May mga iba din pong mga Toyota owners na doubt. Lalo na po sa mga ibang Toyota owner car units na minsan nagsasabi sila na wag na muna magpa-insure ng sasakyan kasi hindi naman aksidente yung sasakyan ko, hindi naman masyado ginagamit. Pero ngayon po, gaano po ka-importante talaga yung pagbuha ng insurance sa kanilang mga Toyota units. Okay. To answer your question, gusto ko lang sana mag-hi and mag-hello po sa ating mga viewers. Yes. Bali po ma'am, bilang isang empleyado, kagaya ko po bilang isang simpleng mamamayan, na kung saan araw-araw tayong bumabiyahe sa ating pang-araw-araw na buhay. Like ikaw po ma'am, nag-travel ka from home to work, ang iba sa atin going to school, ang iba din naghahatid sundo sa kanilang mga minamahal sa buhay. But in every travel natin, gusto ko lang maging bukas kayo sa realidad na everything happens unexpectedly. Kaya that's why the car insurance is very important, kung saan pwede natin ito maging katulong sa pag-cover ng ating mga expenses sa unit, and pwede din ma-cover yung mga medical expenses kapag kayo ay naka-encounter ng any accident. Yun. So, alisin po natin, Ma'am Leslie, sa isipan ng mga Toyota owner units na kapag kukuha ng insurance, mahal, proseso, may mga doubts. So, dapat po talaga, every year po, tama? Yes po, yearly po siya. Yung comprehensive insurance is yearly po siya nire-renew. So, yearly po, huwag po tayo mag-atubili na magpa-insure ng sasakyan. Kasi, yun nga, sabi ni Ma'am Leslie, araw-araw po tayong nabiyahe, kailangan talaga, unexpectedly, hindi naman po natin alam, wala naman po may hawak. Diba pag nasa daan na, Ma'am Hindi Leslie, natin kontrolado ang ating mga buhay or mga insidente talaga. Kahit gaano tayo kaingat bilang isang driver, may mga bagay na hindi natin kontrolado. yun. Kaya mas mabuti na din na secured tayong lahat. Financially, ang insurance is talagang kaagapay nyo yan pag naka-encounter kayo ng mga ganyang mga scenario. So in short, ang gusto lang iparating ni Ma'am Leslie, kakampi yung pagkakaroon ng insurance ng iyong sasakyan in terms kapag may mga unexpected na scenario o ganap sa gitna ng pagmamaneho sa daan. So Ma'am Leslie, pwede niyo po ba ma-share sa mga viewers, sa akin, yung pinaka-worst niyo pong na-handle na client na hindi naman po talaga kagustuhan na nabunggo, ganyan. Yung mga worst case na dahil sa tulong ng insurance, natulungan din talaga si client. Okay. Let me tell you a scenario.
na lang, one time may client kami dyan sa baba na yung family nila nag-travel since yung kapatid niya is ikakasal sa Manila. Tapos, suddenly, yung sinasakyan is biglang naka-encounter ng road accident. Madami sa kanila ang na-injury, pati din yung unit nila is nayupe. Tapos, yun, dahil sa insurance, pumupunta dito si clients maluha-luha eh. Kasi nga, bukod sa, syempre, yung yung stress nila doon sa kasal, yung gastos nila doon sa kasal, tapos biglang ganun pa, unexpected pa yung nangyari na, naka-road accident sila. Tapos, sila ng tinik, nabunutan sila ng tinik ng isa sa mga sakay doon sa kotse, which is yung kamag-anak nila, is nagsabi na insured yung unit nila. Na bawasan yung burden nila kasi covered the insurance, yung mga damages, pati din yung mga medical expenses nila. Nakapag-claim sila doon. Kaya grabe yung pasasalamat nila na ipasok nila under comprehensive insurance yung unit nila. So, hindi lang sasakyan. Yes po, pati din sila covered po. Yun. So, yun yung bigyan natin ng lino. Kasi baka po sa ibang merong Toyota units, baka sa pagkakaalam nila, yung sasakyan lang yung insured. So, hindi po. Pati po yung mga sakay, mga passengers. Mga passengers. So, yan. So, yun yung isa sa mga napaka-importante. Yes po. So, happy dun si client. Yes po. Ayun. Mangiyak-iyak talaga siya, ma'am. Yung nalaman niya, na insured pa si unit. Yun. Taga saan po yung kliyente natin? Yung yung may-ari ng owner is taga dito. Ang travel nila sa Manila. Yung kasal sa Saan po Manila. dito sa Albay? Hindi ko na naano yun. Basta malayo-layo yung Yes po, biyahe. yes po. Yung So, travel nila. nagkaroon ng aberya, Yes pero po. dahil sa tulong ng insurance, talagang nabigyan din ng solusyon yung problema. Yes po. Para din po sa kaalaman ng lahat, every releases po ng sasakyan dito sa Toyota Albay, kasama na po sa all-in freebies yung 1-year free comprehensive insurance. Yes po. So, ngayon po, may mga nagtatanong, mangilan-ilan, Ma'am Leslie, ano po yung pinagkaiba ng comprehensive insurance at third-party liability dito sa Toyota? Okay. Bali, simulan muna natin kung ano nga ba talaga muna yung comprehensive insurance. Comprehensive insurance is a requirement of your financing bank to renew it yearly. To those non-renewal, maaari sila magkaroon ng penalty sa kanilang financing bank. Yung comprehensive insurance din is nako-cover niya yung theft, own damage, bodily injury, acts of nature, yung mga ganun pa. And while yung TPL, which is the third party liability, yun po yung valid 3 years upon release. Yun po one of the requirement of all LTO for their renewal. Covered din niya yung up to 200,000. Sa inclusion niya is yung third party. For example, si Assured is nagkaroon siya ng accident which is merong third party. Yung third party is kaya makapag-cover ng up to 200,000. Nabanggit niyo po doon, Ma'am, yung salitang penalty. So, kaklaruhin lang po natin. For example po, kung bibigyan lang ako ng situation, si client po na-approve sa isang bangko and na-release siya last year. Tapos, this year yung for renew na ng insurance. Hindi niya po ni-renew yung unit niya ng insurance. Meaning po ba, magkakaroon siya ng penalty? To those financing unit, di ba sabi ko kanina is requirement siya ni financing bank niya. Yes po, magkakaroon po siya ng penalty. So, required po talaga na Yes. every client na na-approve po sa bangko, doon po nag-monthly amortization, Yes. na mag-renew ng kanilang insurance. So, ayan. Isang katanungan pa, Ma'am Leslie. Kanino po ba dapat lumapit patungkol po sa insurance claim? Sa Toyota mismo po ba o sa insurance provider? Pwede naman po direct po sa amin, na Toyota Insurance Coordinator, or pwede naman po man sa insurance provider na po.
huling katanungan na lang, Ma'am Leslie, para din hindi na magdalawang isip ang ating mga customer, mga kliyente na magpa-insure ng kanilang sasakyan. Gaano, ma'am, kabilis magpa-insure or magpa-process ng inyong sa kanilang sasakyan? Bale, for renewals, in just 10 to 15 minutes, insured na at secured na ang inyong mga unit. Ayun, 10 to 15 minutes. Ayun. Talagang uuwi ka dito, galing Toyota ng safe ulit. Yes, ma'am. Magdadrive ng iyong mga sasakyan. So, ayan. Ma'am Leslie, ano po mong karagdagan yung pwedeng sabihin sa ating mga viewers ngayon? Again, I am Leslie Joy Mapat, Insurance Coordinator of Toyota Albay, na nagsasabi, having car insurance is not an obligation, it is a smartest decision. Wow naman, Ma'am Leslie! Nagulat mo ako doon. Pang Miss Insurance 2025, yung atake mo doon. So again, Ma'am Leslie, thank you so much po for your time. Alam po namin na marami-rami po na kayong inaasikaso. Siyempre, yung mga last year na kumuha ng sakyan, so yearly po ba? Yes po. Madami-dami po. Kaya thank you po for spending your time po with us. To all viewers, kung kayo ay may mga sasakyan, ano pang hinihintay nyo? Pa-insured nyo na! Ang galing! Palakpakan naman natin si Miss Leslie. Kung kanina naitalakay natin ang car insurance kasama si Miss Leslie, ngayon naman pag-uusapan natin ang insurance claims kasama ngayon ang napakagandang si Miss Judy Ann Suruiz. Hi ma'am! Good afternoon po. Good afternoon. Kamusta po kayo, Ma'am Judy Ann? Okay naman. Okay. So far, so good. Ayun. So, mga kanina, naitalakay namin yung process for car insurance kasama si Ma'am Leslie na apaka-miss insurance yung kanyang mga tagline. Ayan. Kanina. So, ngayon naman, ma'am, pag-usapan natin yung pagdating sa claims. So, yung tanong ko po sa inyo, ma'am, paano po yung proseso ng pag-claim ng insurance kung nasangkot po sa aksidente ang Toyota unit? So, bale, ang pinaka-first na gagawin syempre ng client is in case na may involved na other vehicle or own damage. Kung may involved naman na other vehicle, syempre magre-report agad siya sa police. So, papagawa siya ng police report, then yun, pwede niyang i-coordinate agad yun dito sa atin or i-call na kung ano pa yung ibang requirements. So, i-advise naman namin siya. Then, kung halimbawa naman, kasi dalawa yan yung vehicular accident, then yung isa is own damage. So, yung kung own damage naman, pwede naman siya ng affidavit of incident kasi sariling naman niya yun. Kumbaga, own damage niya na damage niya yung sasakyan niya. So, kung naman, involved na may vehicular accident, police report po yung Then, pwede sila mag-proceed naman na dito once na hawak na nila yung mga documents na yun. So, yun yung tatandaan natin pag involved sa vehicular accident, police report Yes. or police blatter. Oh. Tama po ba, ma'am? At kung own damage naman is affidavit of incident. Ano-ano naman din po ma'am yung mga requirements para makapag-file ng insurance claim po dito sa Toyota? Okay. So, one of the requirements po, yun na nga, yung kanina na natin, yung police report or affidavit of incident. Then, the other requirements po is yung ORCR, driver license po, nung nagdadala ng unit that time na nangyari yung incident. Then, panote na lang, dapat po is restriction 2 up yung nasa driver license. Hindi po pwedeng mag-claim na restriction 1 lang. So, yun po yung tatandaan natin. So, other requirements po is yung ORCR, insurance policy, then yung estimate and photos of damages po, dito na lang kay Toyota po yung So, once hawak na ni customer or ni client yung mga requirements, punta na lang po sa inyo para din ma-assist po for estimate and ma-picture yung mag-guide damage po. din yung kung pasunod-sunod yung mga pasunod-sunod yan gagawin. Ayan. Another question, Ma'am Julian, sako po ba ng insurance yung mga case ng baha, insidenteng pagnanakaw, or sunog po? Ganyan. Oo naman po, sakop naman siya. Palagi naman siyang include sa coverage ng insurance. Pero ang ibang insurance kasi may mga pili din na na hindi walang theft na kaya mas better na i-double check ng client
kung ano yung mga coverage bago siya magkuha ng insurance. So, kailangan pa rin sa part ng kliyente, i-double check pa rin. May deductible fee po ba na kailangan bayaran sa bawat claim, Ma'am Julian? Regarding dyan, meron po. Sa ibang client kasi, pagkakaintindi nila, once na may deductible, ang alam nila, kada claim, isang deductible lang, which is hindi po yung isang deductible lang. For clarification po, ang deductible po is ina-apply siya per incident. Kaya kahit 1 file lang na claim, pero kung yung incident is ma-allocate ni insurance or ma-evaluate na maraming incident yon, per incident pa rin po yung i-charge ni insurance sa deductible, hindi po isa lang. Kaya yun po yung palaging inonote natin. So, yung ibang client kasi talaga may complaint dyan sa deductible. So, at least clear po sa mga nanonood po ngayong araw. Ma'am Julian, any advice po sa mag-claim ng insurance po? Ang ma-advise ko lang po, once na may claims po tayo, pwede naman i-complete na natin yung documents bago pumunta dito para hindi na pabalik-balik. Then, once na nandito naman po, i-assist naman po namin kayo. Yun lang po. Para mapadali na din po yung process. So, located ka, ma'am, dyan lang po sa baba, sa Opo, ground floor. Service po, back office. So, sina SA po yung makakaamin. Ako na lang yung magpa-process ng documents. Ayun. So, andyan lang palagi sa baba si Ma'am Julian. So, sa mga magkiklaim ng insurance, huwag po tayong mag-alala dahil meron pong magpa-process ng inyong mga claims. Thank you so much po, Ma'am Julian, Thank sa you. inyong time. Siyempre din, sabi ko nga kanina, same with Ma'am Leslie, madami-dami din po kayong ginagawa. But then, you make time po para din magkaroon ng linaw yung mga viewers natin. So, thank you so much, Ma'am Thank you. Julian. For more details and updated podcast episode, click follow and share Toyota Albay Facebook page, our Instagram page, and TikTok. Kita-kits sa aming next podcast episode.